Number 7, na nais mangyari ng kaaway sa buhay natin is for you to be fixated on the world, onto the things of the world. So ang ika-6 ay nais ng kaaway sa buhay natin na ang ating focus sa buhay na ito ay dito lang sa mundong to. Na ang mundo lang, na parang ito lang ang hindi na tayo nag-iisip ng buhay or life after death, o yung buhay na makalangit na hindi natin iniisip. Alam niyo, isa sa, I believe, one of the greatest deception in people's mind sa kapanahunan ito, isa sa mga napakalaking deception sa buhay ng maaaring inyong mga kaibigan, kasama ninyo sa eskwelahan, kasama ninyo sa trabaho, mga barkada ninyo halimbawa, isa sa napakalaking deception sa buhay ng tao ay yung paniniwala na ang buhay ay hanggang dito lang. That there is no life after death. Kaya maraming tao, maririnig ninyo, maaaring sa kapanahunan ngayon, makakarinig kayo ng maikli lang ang buhay. Maging masaya ka na lang. Matanda ka na. Halimbawa, ganon. Matanda ka na. Maging masaya ka na lang sa buhay. Yun yung mga terminology ng mundo na maaring kung kayo ay namumuhay sa mundo, katanggap-tanggap lang yan, okay lang. Pero kapag sinuri ninyo yan sa lens ng spirituality, yan ay pag-iisip na makamundo lang without even thinking that there is life after death. Na ang buhay ay hindi lang dito sa mundong ito. Narito pa po ba kayo? Na ang buhay natin ay hindi lamang tayo nandito tapos ipapanganak tayo dito, mabubuhay, tapos mamamatay, tapos wala na. Ang buhay, ang tunay na buhay, ay nandoon sa pagkatapos ng kamatayan. Amen. Kasi ang kamatayan ay pintuan lamang ng eternity. Kaya kapag tayo ay namatay, pumasok tayo sa pintuan ng pangwalang hanggan. Ngayon doon sa walang hanggan, merong dalawang destinasyon. Ang isa, makakapiling mo mapupunta ka sa piling ng Diyos magpakailan paman, na kung saan sinabi ng ating Panginoong Jesus that in my Father's house are many mansions. Kung hindi ito totoo, sinabi ko na sana sa inyo, subalit aalis ako, I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, rapture, and take you to be with me. For where I am, there you will be also. Rapture. Meron si Jesus na mismo nagsabi, kukunin ko kayo. Maghahanda ako ng tahanan. Babalik ako kapag tapos na, kukunin ko kayo. Para kung nasaan ako, doon din kayo. Amen. Kasi tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Sa kasawiang pala doon sa mga hindi tumanggap sa Panginoong Jesus, iba naman ang kanilang destinasyon. Amen. Kaparusahan, galit ng Diyos, the wrath of God. Amen. Na tinanggihan nila the ultimate sacrifice for the ultimate Lamb of God, Jesus Christ. Na kung saan pinakita ng Diyos ang kapuspusan ng kanyang pagmamahal sa tao, kapuspusan ng kanyang pagpapatawad, kapuspusan ng kanyang kahabagan sa tao, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, mamatay sa krus sa Kalbaryo, para pagbayaran ang kasalanan ng mga taong makasalanan. Siya, ang tao nag-aalipusta sa Diyos, ang tao nagsasabing walang Diyos, ang tao na nagmamalaki na parang Diyos. Subalit ganun pa man, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kasi ito yung pinakapuspusan ng pagpapakita niya ng mahal ko kayo. Amen. Pagpapakita niya ng kanyang kahabagan sa atin. Subalit tatanggihan, ang sabi ng Hebrews, wala nang nalalabi, kundi kaparusahan. Amen. Narito pa po ba tayo? Pero ang tao ay hindi naniniwala sa mga bagay na ito.
Why? Thinking that ang buhay na ito, pamuhay mo lang, maging masaya ka lang. Hindi mo alam ang buhay mo. Masaya ka lang. No? Sabi ng Philippians chapter 3:21, for our citizenship is in heaven, which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Dito, ang sinasabi dito, panahanan natin ay langit. Tagalangit ka, sabihin mo sa katabi mo. Right? Hindi, sabihin mo sa katabi mo ulit, tagalangit ka. Right? Yan ang katotohanan. Pero, tatanungin ko kayo, sa bawat araw ba ng buhay natin, nakikita natin ang perspektibo ba natin sa buhay natin? Kung hindi man bawat araw, at least sa loob ng isang linggo na realize mo, ito pang mga ginagawa kong ito ay may kinalaman sa eternity? Nag-iisip ka ba ng ginagawa mo ay iniisip mo ba na meron kang tahanan sa langit? Na meron kang Diyos at Ama na nais mag-communicate sa'yo? Na nais manguna sa'yo? At nais na pangunahan ka para ilapit ang ibang tao sa kaharian ng Diyos? O pinamumuhay mo lang ang buhay mo sa araw-araw? Na parang wala lang. Na parang mamatay ka ay hindi ka man lang nag-iisip. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Ha? Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay isang dayuhan. Right? Dayuhan ka lang at pansamantalang naninirahan sa daigdig na to. Kung ikaw ay born again. Right? Kung hindi ka born again, taga rito ka. Sa mundo. Walang problema. Ipamuhay mo na lang yung sarili mo dito sa mundo, buhay mo sa mundo. Right? At kung ano man ang judgment sa mundo, bahala ka na. But we are not of this world. Ang mundong ito ay pansamantala nating tirahan. Halimbawa, naranasan niyo na bang magbakasyon, mag-staycation, at kung saan kayo ay pupunta sa, halimbawa, kahit na Tagaytay lang, may isang lugar doon na malapit sa beach, staycation kayo, 3 araw, ganyan. Right? 3 araw kayo doon, o mag-ano kayo ng kundi man bahay, halimbawa, sa isang resort. Karanasan, si taas pong kamay, no? Karanas na. Oh, praise the Lord. So kung kayo nakaranas na ng ganon, di ba? Pagdating nyo doon, tuwa kayo. Ganda dito, ganda dito. Right? Nag-stay kayo doon, ini-enjoy niyo yung beach, yung mga lutuan, luto kayo doon, ini-enjoy niyo yung kapaligiran, yung mga bundok, tinitignan ninyo, di ba? Cellphone pa kayo, post sa Facebook. Right? Pero ang katotohanan, na isang araw, matatapos yung bakasyon nyo, babalik kayo sa sarili niyong bahay. Amen. Ganon din ang buhay natin dito sa mundo. Kaano man natin halimbawa na i-enjoy yung mga sa mundo, halimbawa, dapat din natin ma-realize na tayo ay uuwi. Amen po ba? Matatapos yung bakasyon mo. Matatapos yan. So gaano man natin na i-enjoy yung ating mga pagpapala ng Panginoon sa buhay na ito. Halimbawa, gaano mo man na-enjoy yung trabaho mo. Enjoy na enjoy ka sa trabaho mo, kumikita ka. Gaano mo man na-enjoy, halimbawa, yung business mo. Meron kang business, binigyan ka ng Panginoon ng business. Business ka na. Na-enjoy mo, halimbawa, kumikita ka ng pera. O yung career mo. Gaano mo man na-enjoy yung career mo, yung trabaho mo na ito, na nagbibigay sa iyo ng confidence at sense of purpose and dignity and value. Na-enjoy mo. Right? Gaano mo man na-enjoy ito, ang mga bagay o mga pagpapala na natatamasa mo dito sa mundo ngayon, huwag mong kalilimutan, right, na ikaw ay pansamantala lamang dito. Uuwi ka. Okay. Ano ang moral lesson? Ano yung dapat nating gawin? Ang dapat nating gawin is pag hindi natin, huwag lang tayong matuon dito. Right?
Sapagkat alam natin na one day or another, uuwi tayo sa bahay natin. At yun yung paghahandaan natin. Yung ating eternity. Na ipinamumuhay natin ang buhay natin sa mundong ito, na hindi lamang ang isipan natin ay nasa mundong ito, at ang katagumpayan o paano tayo magtagumpay dito sa mundong ito. Pero ang pinagtutuunan natin ng pansin ay yung isang panahon na kung saan haharap tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Haharap tayo lahat sa atin. Haharap. Ako, ikaw, ay haharap sa Panginoon. At sabi ng 1 Corinthians 5:10, lahat tayo ay ipagsusulit natin ang lahat ng ating ginawa dito sa katawang ito. Kung papaano natin ipinamuhay ang buhay na ito. Ipinamuhay ba natin ito ng meron kingdom perspective? Na ang araw natin sa buhay ay nagiging mabuti tayo at nagpapala sa tao? Para ang mga tao ay sila din ay makakilala sa Panginoong Jesus? Na mailapit natin sila sa Panginoon sapagkat ang mga tao ay nagpapatibok ng puso ng Diyos? Meron ba tayong perspective na gano'n? O ang perspective natin ngayon ay trabaho ako, paano ako kumita ng pera, magtatrabaho ako, i-enjoy ko lang ang buhay kasi maikli lang ito. Paano natin ipinamumuhay ang ating buhay sa mundong ito? Tayo, sasabihin ko ulit sa atin, tayo ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito. Na dapat iniisip natin kung paano tayo nagiging kabahagi sa gawain ng ating Ama. Paano tayo nagiging kabahagi sa business ng ating Ama. That we are in our Father's business. At ang business ng Diyos ay ang business ng mga kaluluwa. Amen. Okay? Ano ang perspektibo natin sa bawat araw? Pupukawin ko lang ang ating kaisipan. Pupukawin ko lang. Kasi dito sa mundong ito, kung walang pupukaw niyan, right? Hindi yan siya pupukawin ng mundo. Ang mundong yan ay sasabihin niyan, ituon mo lang ang kaisipan mo dito. Right? There is no such thing as life after death. Right? Live your life however you want to live your life. Walang nakakatiyak niyan. Right? Yan yung isa sa mga pandaraya ng kaaway sa buhay natin. Meron akong mga kaibigan na mga namatay na. Ang iba ay Kristiyano, subalit ang tinutukoy ko, mga kakilala ko, na mga hindi Kristiyano. Nung sila ay buhay pa, pangangaralan mo ng salita ng Diyos, ibabahagi mo si Kristo, wala. May sakit na gusto pa rin, drugs pa rin, ang tinitira. Na-realize ko bakit ganon. Kasi hindi nag-iisip ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Parang total din lang, mamamatay na lang din lang ako eh. Right? Pasayahin ko na sarili ko. Pero hindi tayo ganon. Amen? Isa pa sa mga nakakalungkot, minsan nga, merong mga mananampalataya na napapasok sa ministry. Halimbawa, papasok sa, parang tawagin natin, parang paglilingkod sa Panginoon. Pero ang isipan, wala talaga doon sa kaluwalhatian ng Diyos na mapangyari ang kanyang kalooban. Alam niyo kung ano nasa isip? Pera. Na dito magkakapera ako. Tuturuan ako ng ganito. Right? Without even thinking that we are doing the Father's business. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, and I pray na paggising ninyo bukas, Monday, mag-iisip kayo na Panginoon, Ama, gamitin mo ako. Sa araw na ito, kung paano ako magiging kabahagi sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Dahil ang isipan natin ay hindi lang nako, paggising mo sa umaga, trabaho ka na naman. Okay lang yon.
Right? Na nagiging responsable tayo. But once in a while, isipin mo, within the day, right? Na ikaw ay kabahagi, you are in your Father's business. Puntahan natin ang Matthew chapter 4, verse number 8 to 10. So ano ang nais na mangyari ng kaaway sa buhay natin? Ika-6 ay ika-7, for you to be fixated on the world and to the things of the world. Sa Matthew chapter 4, verse 8 to 10, makikita ninyo ang ganito. Alam niyo itong temptation na ito, hindi po ba? Tinukso ng kaaway ang ating Panginoong Jesus. At una, to turn bread into, stone into bread. Pangalawa, yung pagpapalaglag doon sa mataas na sa bangin. At ito yung ikatlo, verse 8, again, the devil took him up on an exceedingly high mountain. So dinala ang Panginoon ng kaaway and showed him all the kingdoms of the world and their glory. So ito yung temptation. Dinala siya sa napakataas na bundok. Ayon doon, hindi ko alam kung paano, pero pinakita sa kanya, I showed him all the kingdoms of the world and their glory. Sa verse 8 sa message, for the third test, the devil took him, si Jesus, on a peak of a huge mountain, napakataas na building, bundok. He gestured expansively, pointing out all the earth's kingdom, how glorious they all were. Ang nais kong pakita sa inyo mga kapatid ay ganito. Ang mundong ito ay merong sariling kinang or kaluwalhatian. Na ito ay ikatlo sa temptation. Right? Pagka yung final temptation, ang ibig sabihin niyan, yun na yung pinaka malakas na temptation. Alam mo, pag may ginagawa kayo, di ba? Pagka final na, bubuhos na niyo lakas nyo. Amen. Sa una, pangalawa, pero doon sa ikatlo, bubuhos na niyo yung pinakapwersa ninyo. Ito na yung third temptation. Pinakita ng Diyos ng mundong ito, ng sanlibutan ito. Sabi niya sa Panginoong Jesus, ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kanilang kaluwalhatian. So ang point ko, ang mundong ito ay merong kaluwalhatian. Sinabi ng Diablo sa ating Panginoong Jesus, all these things I will give you if you fall down and worship me. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Ang mundo ay may kanyang sariling kinang. Kaya minsan, ang mga tao sa mundo at taga-mundo ay walang appetite sa bagay na makalangit kasi ang kanilang puso ay nasa mundong ito. At sa mga bagay ng mundong ito. Kung kayo'y mga kabataan, yun yung ingatan ninyo. Na ang puso ninyo ay maitungod ninyo sa mundong ito. Na ang direksyon ng puso natin ay ang mundo lamang na ito at ang karangyaan ng mundong ito. Kung paano sumikat sa mundo, kung paano gagawin natin para lamang mag-viral tayo, ay makilala tayo ng lahat, gagawin na natin kung anong mga TikTok natin. Right? O kung ano pa man ang mga bagay ng mundong ito. Narito pa po ba kayo? Kasi ang mundong ito ay merong kanyang kinang. At uulitin ko ulit, ito yung ginamit ng kaaway na final temptation. So ibig sabihin, I think, sa palagay ko, ito yung pinakamalaking temptation na ibinuhos niya para akitin o itempt ang ating Panginoong Jesus na sambahin siya. Sa makatuwid, ang mundong ito at ang karangyaan ng mundong ito ay bait or pain ng kaaway upang sambahin ang kaaway.
at hindi mo sambahin ang tunay na Diyos. Anong sinasabi ng 1 John chapter 5? Chapter 2 rather, 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Sabi ng 1 John 2:17, do not love the world. Right? Do not love the world or the things in the world. Huwag ninyong mamahalin. Ang affection ng puso ninyo ay huwag maitungod doon sa mundong ito at sa mga bagay ng mundong ito. Kasi sabi niya, for the love, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kung ang pagmamahal sa mundong ito ang nasa puso ng isang tao, o sa mga bagay sa mundong ito, ang pagmamahal sa Diyos ay wala sa kanya. Ang hindi pwedeng magsama, ika. Kasi yun yung sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 4 na binasa natin. Bait ni Satan. Pag minahal mo ang mundong ito, nalalayo ang puso mo. Anong sinasamba mo? Hindi ka na sumasamba sa Diyos. Kaya merong mga tao na nakahanda, may nabalitaan na kayo maaari. Mga tao na nagbenta ng kanilang kaluluwa sa dyablo para lamang sa katagumpayan. Ay, pwede ba yung mangyari, Pastor? Pwede. Right? Merong mga ganyan. Alam nyo yung secret society na maaaring narinig na ninyo. Di ba? Na para meron silang ritual para lamang mag-succeed sa kung anumang larangan na kung anong nais nila na larangan. Sa basketball, right? Sa musika. Parang gusto nilang ibenta ang kanilang kaluluwa basta lamang mag-succeed sila sa larangan na yon. Right? Alam niyo kung bakit at anong nangyayari? Right? They are loving the world and the things of the world without even thinking that there is life after death. Nasa tingin nila, ito lang yung buhay. At gusto ko magtagumpay sa buhay na ito. Kahit na ano gagawin ko, ibebenta ko yung kaluluwa ko. Right? Magpapakasal ako sa mayaman na ganito, kay Ramon. Nasusundan po ba ninyo ako? And I pray, dalangin ko, na nare-realize natin, napupukaw na ang ating kaisipan sa mga bagay na tayo ay hindi taga-mundong ito. Hindi ka taga-mundo. Amen. At hindi tayo dapat na mamuhay na katulad ng pamumuhay ng sanlibutan. At hindi tayo dapat na nakatuon lang ang buhay natin nandito sa bawat araw. Na palalaguin lang natin ang business natin. That's good. Kung palalaguin mo ang business mo, dahilan sa Panginoon, na alam mo na dito ka tinawag ng Diyos. Lord, ito ang pinagagawa mo sa akin. Ang business na ito magiging pagpapala, Panginoon. I want this business to grow para mapagpala ang marami pang mga tao, Panginoon. Right? Maluwalhati ka sa buhay ko, Panginoon. Narito pa po ba tayo? At isipin natin, ano man ang ating mga nai-enjoy sa ngayon. But we are thinking na tayo ay tagalangit at hindi tayo mga tagalupa. Amen? Itutuloy kong basahin ang 1 John chapter 2, 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. And the world is passing away. The world is passing away. The world is passing away. Hallelujah. The world is passing away. The world is passing away. The world is passing away. Ang mundong itong ginagalawan natin, mga kapatid, this world is passing away. This world is passing away. This world is passing away. Gaano man mag-succeed ang mundong ito sa technology, the world is passing away. God will create a new heaven and new earth para doon sa mga tao, sa mga anak niya. Amen po ba? Na sumasamba sa Kanya. Para sa mga anak niya na kung saan inihanda niya ang karangyaan ng Kanyang kaluwalhatian para sa atin. But this world is passing away. Don't let the devil, the enemy, deceive you into thinking na ang buhay ay pang dito lang. At don't let the enemy
deceive you into loving the world and the things of this world. Because this world and everything in the world is passing away, but he who does the will of God abides forever. So the Passion Translation, don't set the affection of your heart on this world or in loving the things of the world. The love of the Father and the love of the world are incompatible. Hindi sila compatible. Ang pagmamahal sa sanlibutan at pagmamahal sa Ama, hindi pwedeng magsama. Kasi yun ang gagamitin ng kaaway sa atin upang tayo ay sambahin ang espiritu ng mundong ito. Sa temptation. For all the world can offer us the gratification of the flesh, the allurement of the things of the world, the obsession with status and importance. None of these things come from the Father, but from the world. This world and its desires are in the process of passing away. But those who love to do the will of God live forever. So wag natin ituon ang ating mga isipan sa mundong ito, mga kapatid. Paano natin ipamumuhay ang ating kaisipan? Una na yon sa binasa natin, paano natin ipamumuhay din ang ating buhay? Kung tayo ay hindi taga lupa, tayo taga langit, paano natin dapat ipamuhay ang ating buhay ayon sa katotohanan ito? Right? Do not love the world. Don't set your affection on the things of the world. Yun yung una. Right? Ang reference natin dyan, 1 John chapter 2, 15, 17. Number 2, ituon natin ang ating mga mata sa langit at sa kaluwalhatiang darating. So, paano mo ipapamuhay na hindi ka taga-mundo? Paano ipapamuhay ang buhay mo sa mundo? Huwag mong mahalin yung mga bagay ng mundo at ang mundo. Pangalawa, anong dapat natin gawin? Ituon natin ang ating mga mata sa langit. Ituon mo ang mata mo sa langit at sa kaluwalhatiang darating. Alam niyo po ba na ikaw ay maluluwalhati? Luluwalhatiin ka. Kung ikaw ay Kristiyano, kabilang kay Kristo, darating ang panahon na si Jesus ay maluluwalhati, luluwalhatiin siya, mag-glorify. At ikaw, kung ikaw ay kasama sa katawan ni Kristo, tatanggap ka ng kaluwalhatian. Luluwalhatiin ka kasama ni Kristo. Mag-glorify ka kasama ni Jesus. I think about that. Pero hindi yun ang nasa isip ng marami sa mga tinatawag nating mananampalataya. Kasi gusto nilang mag-glorify sila dito sa mundo. Gustong sumika. Gustong magkaroon ng glory. Right? Nakakalimutan nila na ang glory, ang tunay na kaluwalhatian, ay wala dito sa mundong ito. Ang kaluwalhatian mo ay sa darating. Kaya dapat nating ituon ang ating isipan doon sa langit at sa kaluwalhatiang darating. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. Therefore we do not lose heart. Sabi ni Apostle Paul, therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, yung aming mga maliliit na pagdurusa, which is for a moment is working for us, a far more exceeding and eternal weight of glory. Dito ay kinumpara niya na ang paghihirap niya sa mundong ito, ano man ang nararanasan niya, kakapiranggot lamang kung ikakampara doon sa kaluwalhatian. Okay? Pero marami sa mga Kristiyano ngayon, ayaw maghirap dito in a sense or in a way na halimbawa mag-persecute para kay Kristo. Right? Gusto nila maluwalhati lang. Right? Without thinking na lahat ng nandito sa mundo, ano man ang tanggapin mong kaluwalhatian ay hindi maikukumpara sa kaluwalhatiang darating. Hallelujah. Hindi ko alam mga kapatid kung ano nasa isipan ninyo sa ngayon. Pero ang gusto kong may communicate sa inyo na kayo ay tagalangit. At kung kayo ay kay Kristo, kayo ay luluwalhatiin. Maluluwalhati kayo kasama ni Kristo.
mag-glorify kayo kasama ni Kristo. Right? Kasi kayo ay kabilang kay Kristo. Verse 18, sabi niya, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Sabi niya, hindi namin tinutuon ang aming kaisipan sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi ang mga bagay na hindi nakikita, at ang mga bagay na nakikita ay temporary, mawawala. Ano man ang mga bagay makikita ninyo, nakikita ninyo, mawawala. Right? Amen po ba? Pero ang mga bagay na hindi siya nakikita ng mga mata na ito, kundi nakikita ng pananampalataya, yun yung mga bagay na hindi, mga bagay na nananatili. Hindi siya temporary. Yun yung mga bagay na eternal. Yung mga bagay na hindi nakikita ng mata, subalit nakikita ng ating pananampalataya. Ano yun? Ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos. Right? Yun yung mga bagay na eternal. Ang kaluwalhati, ang darating, yun yung eternal. Right? Amen po ba? Ano man ang nakikita ninyo dito, sasakyan. Right? Mawawala. Gaano man kaganda yan, hindi mananatili. Yung katabi nyo, ay salamat, mawawala din po. Hindi. Papalitan. Right? Itong katawang ito, mawawala. Pero papalitan siya ng makalangit na katawan. Right? Pero ang lahat ng nakikita, temporal. Pero ang lahat ng mga bagay na hindi nakikita ng mata, subalit nakikita ng pananampalataya, yun ang mga bagay na eternal. Kaya sabi ni Paul, doon namin itinutuon ang aming kaisipan. Amen. We fix our eyes on the things that are not seen. Sabihin natin, we fix our eyes. May nabasa akong isang article. What you focus on becomes the dominating power in your life. Kung ano ang pinagtutuunan mo, nagiging dominating factor sa buhay mo. Ibig sabihin, your focus shapes your brain. Kung ano yung pinagtutuunan mo, ng atensyon, ng focus mo, nag-shape sa kaisipan mo. Na ang brain mo, nag-create ng realidad, ng reality, base sa kung ano ang pinupukosan mo. So, halimbawa, ikaw ay nakafocus sa mundong ito, ang brain mo mag-a-adapt sa mundong ito. Na ang mundong ito ay nag-create ng sarili niyang reality. Pero kung ikaw ay nakafocus sa makalangit na mga bagay, right? Ang brain mo ay nag-a-adapt doon sa makalangit na bagay and eventually it becomes your reality. Nagiging iba kang tao. Ikaw ay makalangit na tao. Kasi nakatuon ang isipan mo doon sa kalangitan. Tignan natin ang Colossians chapter 3. Malapit-lapit na po tayo. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Since you have been raised with Christ, ito yung identity ninyo ulit. Identity natin. Since you have been raised with Christ, ito ka. Namatay ka na dati. Ikaw ay binuhay na muli. Set your hearts on things above. So kung ikaw, ganito lang kasimple yan. Kung ikaw ay kabilang kay Kristo, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung ikaw ay tunay na born again, ay ang exhortation sa atin, set your hearts on things above. Ang puso mo, iset mo doon sa mga makalangit na bagay. Hindi sa makalupa. Hindi sa makamundo. Hindi sa kung anong kayamanan. Nabubuhay ka, ang purpose mo dito sa mundong ito, kapatid, ay hindi magpayaman. Huwag yung gusto kong sumikat. Gusto kong lumago ang business upang ako'y yumaman. Lahat ng iyon ay magaganda at ibibigay ng Panginoon sa iyo. Pero ang paraan dyan ay hindi sa pamamagitan ng pagmamahal sa mga bagay na ito, kundi ang paglilingkod sa Diyos
ang pagtuon ng ating puso sa Panginoon. At sasabihin ko sa iyo, kung ating paglilingkuran ng Panginoon, mamahalin natin ang Diyos ng ating buong puso. Hindi man tayo perfecto, right? Amen? Pero ang puso natin ay may pagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Kung tayo ay siniset natin ang heart natin sa Panginoon, sasabihin ko sa'yo, dadamitan ka ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Right? At hindi lamang ako nagsasabi kung hindi totoo. Right? Hindi totoo ang Diyos. Pero totoo yan, isang buhay na patotoo. Amen. Naranasan ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Amen. At hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Yan yung natagpuan ni David, Joshua, Moises, na ang sabi ng salita ng Diyos kay Moises, hindi niya ipinagpalit ang karangyaan ng Ehipto. Right? But he was looking for a city whose builder and maker is God. Amen. Iniwan niya ang karangyaan ng Ehipsyo na sana siya yung pangalawa sa Pharaoh. Right? Pero iniwan niya ang lahat ng ito, subalit siya, sapagkat siya ay nakatingin doon sa isang syudad na kung saan ang lumikha ay ang walang iba kundi ang Diyos. At yun yung tahanan ng bawat isa sa atin. Hindi tayo tagalupa. Amen. Huwag nating mahalin ang mga bagay sa sanlibutan ito. Huwag tayo maging after sa kayamanan. Na gusto natin mag-involve sa ministry, gusto natin maglingkod sa Diyos para yumaman. No, no, no! Mali ang motibo mo. Lakaran mo ang pagkatawag ng Diyos sa buhay mo at pagyayamanin ka ng Diyos without doubt. Amen. Hallelujah. Number 3, last point. Last na doon sa paano natin ipapamuhay ang ating buhay. Number 3 is abstain from fleshly lusts. Ang sabi ng Colossians 3:5, therefore put to death your members. Pagpapatuloy lang. Kung itutuloy natin yung pagbabasa kanina, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Dalawang bagay ang binanggit dyan, puso at isip, na dapat nandoon sa makalangit na mga bagay, hindi sa mundo. Verse 3, for you died, namatay na kayo. Ang dating kayo wala na. Patay na kayo kung kayo'y naka Kristo. Kung kayo'y kabilang kay Kristo, kung kayo'y tunay na born again, patay na kayo, hindi na kayo yung dati. For you died and your life is now hidden with Christ in God. Ang tunay mong buhay nakatago sa Diyos. Tagalangit ka. Nakatago ang buhay mo doon. Verse 4, when Christ, who is your life, appears, kapag nagpakita na si Kristo, sa alapaap makita mo, anong mangyayari? He appears, then you will also appear with Him in glory. Mag-glorify ka. Pag nag-glorify si Jesus, isang araw babalik ang Panginoon. Hindi nasisikat ang araw sapagkat si Jesus ang sisikat. Right? Bukas, alam niyo sisikat ang araw, hindi po ba? Araw-araw sumisikat ang araw. Pero isang araw, yung araw na yan hindi nasisikat. Kasi si Jesus na, ang liwanag niya, ang sisikat. At kukunin niya yung kanyang mga kanya. Yung mga tinubos ng dugo ni Jesus. Right? So, anong gagawin natin? Verse 5, abstain from fleshly lust. Therefore, anong gagawin mo? Put to death your members which are on the earth. Patayin mo. Right? Ikaw ang papatayin yan. Hindi ang Panginoon ang papatayin ng mga fleshly lust. The fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Patayin mo kasi patay ka na. Ang buhay mo ay nasa langit. Pag si Jesus ay nahayag, mahayag ka rin. Kaya ngayon, ang gagawin mo, patayin mo na yan. Ay, hindi, si Lord ang papatayin yan. Amen. Hindi ang Diyos ang papatayin yan. Put to death, therefore. Alam niyo mga kapatid, dito yan pumapasok ngayon, yung tinatawag nating pagpa-fasting.
para mapapractice mo kung paano mo susupilin ang laman na ito. Nasusundan pa po ba ninyo ako? Na hindi mo na pagbibigyan yung gusto niya. Na hindi siya ang nasusunod. Sa Tagalog, basahin natin, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Galatians chapter 5:24, and those who are Christ, yung mga kabilang kay Kristo, have crucified the flesh with its passion and desire. Ang mga kabilang kay Kristo, kinukrucify natin itong flesh na to. Hindi natin pinagbibigyan sa pagnanasa niya. 1 Peter chapter 2 verse 11, Beloved, I beg you, as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which, ano yung sumunod na mga salita? Which war against your soul. Pansinin niyo ito, mga kapatid. Sabi niya, Beloved, I beg you, na kayong mga manlalakbay lamang sa mundong ito, and pilgrims, abstain from fleshly lust. Huwag ninyong i-gratify yung flesh ninyo. Matuto kayong i-subject siya. Huwag ninyong kung anong gusto ng laman, gusto kong panoorin to, gusto kong gawin ito, gusto kong... Wag. Supilin ninyo naman. Sabi niya, abstain from fleshly lust. Kasi sabi niya, itong mga bagay na ito is war against your soul. O, ang tanong, anong ibig sabihin, pastor, ng war against your soul? Right? Ito yung mga bagay, ito yung mga fleshly lusts, yung pita ng laman, nang gusto niyong panoorin ito, gusto niyong gawin ito, pigilan ninyo ang laman. Kasi ito ay laban sa inyong sariling kaluluwa. Sinisira niyo ang kaluluwa niyo. Ano ang kaluluwa? Ang kaluluwa ay mind, will, and emotion. Kapag kayo ay pinagbigyan niyo itong makalamang pagnanasang ito ang makaka-apekto sa inyo kung paano kayo mag-isip ng tama. Makaka-apekto sa inyo sa pagdidesisyon ninyo. Kaya sa pagdidesisyon ninyo, maaaring naapektuhan na maaaring hindi na makadiyos ang inyong pagdidesisyon. Pinagbibigyan na lamang ninyo kung anong gusto ninyo. Right? Nasisila na kayo ng kaaway, nabibait na kayo sa direksyon na hindi ninyo dapat puntahan kasi nasasanay kayo sa mga makalamang gawain. Na hindi na kayo nagiging spiritual. Na sana ang pag-iisip ninyo, alam ninyo kung anong tama o mali. Na itong bagay na ito, kailangan kong hindi sundin. Hindi ko dapat gawin ito. Pero tayo ay nasanay na doon sa makalamang gawain na napagbibigyan natin ng laman, kaya na wala na tayong pakialam. Gagawin na lamang natin ang kung anong gusto natin. Nakakasira siya sa pagdidesisyon mo. Nakakasira siya sa pag-iisip mo ng matino na naaayon sa perspektibo ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? War against your soul. Maaaring ikaw sa espiritu mo, ikaw ay born again. Right? Tunay kang binayaran ng dugo ni Jesus. Alam mo, pupunta ka sa langit. Right? Pero sa paraan mo ng pamumuhay, ang pamumuhay mo ay hindi na naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi napagbibigyan mo ang laman mo. Hindi ka nakakapagdesisyon ng tama. Ang desisyon mo ay puro makasarili. Right? Ang mga kapatiran mo ay inaaway mo na. Hindi ka na makapagpatawad. Amen. Kasi sira na ang iyong soul. Merong mga tao na kahit na alam nila kung ano ang tamang gawin, hindi nila magawa kung ano ang tamang alam nilang gawin kasi sira na ang karakter. Hindi na kayang back-upan ng karakter nila. Kaya yan ang dahilan kung bakit avoid fleshly lust. Hindi para maging banal ka, kasi pinagbanal ka na. Pinaging banal ka na ng Panginoon. Amen. At sa totoo lang, hindi magbabago ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Pero bilang tagalangit at bilang anak ng Diyos,
na dapat magpakita ng kaluwalhatian ng Diyos dito sa mundong ito. Yun yung bagay na dapat nating alisin sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. Napakarami natin tinalakay sa araw na ito. Amen. Pero ang tanong ko, ano ang gagawin natin? Tatapusin ko ang mensahe sa pamamagitan ng isang yung minsan pa, ikikwento ko sa inyo yung paulit-ulit kong kwento. Yung pato o yung bibi, kain siya ng kain doon sa swamp ng tulya. Gustong-gusto niya ito. Araw-araw na doon siya kain ng tulya. May dumaan na swan. Ay, sisne sa Tagalog yun. Swan. Ay, nakakita siya ng swan. Alam niyo yung pato. Alam niyo naman yun. Nakakita siya ng swan. Lumalangoy. Sabi nitong, yung bibe, sabi ng bibe nito, mahilig siya sa tulya. Nakita. Ano ka? Kasi ngayon na siya nakakita ng swan. Ano ka? Sabi niya, swan ako. Sabi niya, taga saan ka? Taga langit ako. Sabi ng swan, sabi niya, langit? Saan yun? Basta sa langit. Maganda doon. Ang kalsada doon, punong-puno ng ginto. Walang araw doon kasi ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagliliwanag. Walang lumuluha doon, walang sakit karamdaman doon. Ay, napakaganda doon. Oh, sabi ng swan, gusto mo pumunta doon? Sabi ng bibe, may tulya ba doon? Sabi niya, walang tulya doon, pero higit pa sa mga tulya. Ang nando doon, kaluwalhatian ng Diyos. Ay, mga ganito, na-describe niya ang kagandahan ng langit. Sabi ng bibe, ay, ayaw ko doon. Sabi niya, gusto ko ng tulya eh. Ayaw niya pumunta sa langit kasi gusto lang niya ng tulya. Ayaw niya maranasan ang kaluwalhatian ng langit kasi gusto niya ang tulya. Narito pa po ba kayo? Minsan sa atin, ayaw nating maluwalhatian, maranasan ang isang buhay na parang langit sa lupa. Dahilan sa ipinagpapalit natin ang kaluwalhatian ng langit sa mga bagay na makalupa. Ini-enjoy natin, nagpapasakop tayo sa laman, na tuloy hindi na-enjoy natin ang kaluwalhatian ng Diyos dito sa lupa na parang sa langit. Amen. Hindi natin nararanasan ang kapuspusan ng kalooban at plano ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat tayo ay gusto natin ng mga bagay ng sanlibutan. Gusto natin ng tulya. Abstain from fleshly lust, which is war against your soul. I-challenge ko kayo, mga kapatid. Subukan ninyo, mag-fasting kayo. Hindi ko kayo inuutusan na mag-fasting. Challenge ko lang kayo. Right? Subukan nyo supilin ang laman. Makikita ninyo ang magiging epekto din niyo nito sa inyong buhay. Amen? Amen. Marami tayong tinalakay, pero ang nais ko na mangyari, mga kapatid, ay sana dalangin ko, anong bagay ang natutunan mo? Alin doon sa 7? Kung meron kang isa na nangusap sa'yo, ay pagbulay-bulayan natin at gawin natin na sundin natin ang salita ng Diyos. Ipamuhay natin sa ating buhay. Amen? Ikaw at ako ay tagalangit. Mga bago tayo nilalang, tayo ay manlalakbay lamang sa mundong ito. Ang tahanan natin ay ang kalangitan. Amen? Mararanasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kung ating ipapasakop natin ang ating sarili, ang ating buhay, at tatanggihan natin ang mga gawa ng kaaway na aking binanggit sa series na ito.